Mentor Jarlene, no? Sabi po niya, nurse po ako. Totoo po yun. Until now, I am a practicing nurse, okay? Nurse specialist po ako sa Ministry of Health. Ayan, ang aking specialization sa buto. Nakita nyo? Ayan, sa buto po. Kaya tamang-tama, sakto. Sabi ko nga, dito sa I Am Worldwide, dito talaga nakatadhana si Mentor Dadel. Bakit? Walang pilay na account. Tama ba? 'Di ba? Kahit one leg, pwede kang maging milyonaryo. Tama? Yan yung wala sa labas. Sa labas, pag walang pares, wala nang pag-asa. Dito sa I Am Worldwide, kahit one leg lang, pwede kang maging milyonaryo. So, yun, no? So, yun po, nung nag-abroad, pare-pareho tayo, ang taas ng pangarap. Sakto o saktong-sakto? Ako, ang tingin ko nun, sabi ko, grabe, malaki sweldo. Tapos sa gobyerno, wala kasi kaming gastos. Free po kami lahat. Free ang pagkain, free ang tirahan, free ang sasakyan, free lahat. 'Di ba? So, iisipin mo na lang, buo siya. Compared sa kikitain dito sa Pilipinas, which is parang siguro mga one-fourth lang. Yung liit ng sahod. 'Di ba? Kaya nga rin kayo nag-abroad. Tama ba? May comparison ka agad. So, ganun po yung nangyari sa atin, no? So, kaya kahit mainit, sobrang init, that was 52 degrees. Dito, oh, yung picture ko po dito, talo-talo na po yan. Kinaya. Bakit? Kasi nga, nasa sa isip ko, okay lang to, kahit sobrang init. 'Di ba? Yung overwhelming yung feeling natin na sobrang saya kasi baka matupad na yung mga pangarap. So, nagpa-picture, no? Kahit parang masusunog na tayo dyan. Ayan. So, kagaya din po nung iba, no? Nung nag-abroad po ako, ganun din ang aking mindset. Okay? Sabi ko, magiging okay ang buhay. And, tinake ko rin yung risk or nag-take din ako ng risk. Bakit? Alam niyo po, no, hindi po talaga ako magaling mag-English. Yung dila ako, palipit po talaga. Pero pagdating naman sa trabaho, syempre, we have to talk in English kasi yung mga doctors, di ba, mga co-nurses natin. So, kumbaga, sabi nga, one way or another, okay, ano po tayo, nag-adjust. Kasi pagdating natin doon, tingnan nyo naman iba-ibang kulay. Di ba? Ang kasama po natin. So, ganun din, no? Para sa negosyo natin, nag-take din naman tayo ng risk. Tama ba? Di ba? Naglabas tayo ng puhunan kahit di pa natin alam paano gawin yung negosyo. Correct? O correct na correct. Di ba? So, nag-take din tayo ng risk. Ganun po yung ginawa natin. And, yun na nga, no? Ha? At ayaw niya mag-move. Okay. Ayan. So, yun po, no, ang sa akin lang po, no, mga mentors, I think karamihan po na nakausap ko dyan sa, ano, no, nung pumunta ako dyan, both sa Italy at saka sa Paris, no, sa France, is parang, puro busy. Tama po? Puro busy lahat. Busy sa trabaho, busy sa kung ano man yung kanilang ginagawa. And I think parang hindi na pa-prioritize, okay, yung negosyo. Tama po ba? Paki-type nga kung tama yung sinasabi po natin. Type 1 nga tayo. Ayan, si Mentor Jellica sa Paris. Ayan, so parang nung nagkaroon tayo ng short mentoring, di ba? Parang meron kayong mga realization na pagmuni-munihan. Tama? Na, oo nga no, may punto eh. 'Di ba? So, yun din po yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon, no? Na actually, kung magfo-focus lang po tayo talaga sa negosyo natin, lahat po ng pangarap natin na akala natin makukuha natin habang nagtatrabaho tayo sa totoong buhay, hindi naman nangyayari. Okay? So, yun po yung na-realize ko, no, na sabi ko, nagtatrabaho ako, and ang maganda nga sa negosyo natin, why I am worldwide, kasi nga pwede siya isabay. Tama? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, si Mentor Claire nga yung income niya, tinalo pa yung mga full-timer eh.
Income ni Mentor Claire, di ba? Magta-20M ka na ba, Mens? Magta-20 million na yata si Mentor Claire. So, grabe lang, no? Yung sa akin kalahati, pero proud pa rin ako. Di ba? So, yun po, no? Sobra tayong busy sa hindi naman natin alam kung saan tayo dadalhin. Di ba? Ah, yun yung napansin ko eh nung mga kinausap ko yung iba nating mga leaders diyan sa Italy no at saka sa Paris. Sobrang focus sa work. Pero tinatanong ko kung magkano na naipon, meron bang lumalaking pera, hindi rin alam eh kung saan napupunta. Ganon din po ba kayo? Yung kahit ilang overtime ang gawin nyo, at the end of the day, hindi nyo pa rin mabilang. Wala pa rin milyon-milyon sa bangko. Or meron naman, hindi lang nagsasabi. Sino po dito yung may milyon-milyon sa bangko dahil sa overtime, kakatrabaho? Dali na, wag na kayong mahiya. Ayan. Yung sakit-sakit ng balakang pero puro resibo. Si Mentor Chris talaga. Ayan. Sa totoo lang, I think hindi ko alam kung nandito, no, yung nakausap ko po, no, si, I forgot her name, si Mentor. Mens, nandito ka ba? Type ano nga, I am here. Nagkwentuhan kami medyo matagal-tagal. Kasi nga, I think she's quite old. Okay? Medyo may edad na po si, ano, no, si Mentor. Eh, natanong ko, nandyan naman din pala yung mga anak niya. Tama, nandyan din sa Italia. So, sabi ko, bakit nagtatrabaho pa kayo? Dapat ini-enjoy nyo na lang po yung buhay nyo. And sabi niya, sayang daw kasi yung kinikita. Wala naman daw siya ginagawa, natutulog lang. Pero alam nyo ba, you are sacrificing your time. Yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, given na sumusweldo kayo, pero 'di ba, hindi nyo nagagamit yung oras na para dapat sa inyo. Tama ba? Na dapat at this point in time, 'di ba, sa edad nyo, dapat na-enjoy nyo na siya. Yung pagala-gala ka na lang, kung saan mo gusto pumunta. Tama? Ang tawag doon, time freedom. Which is, hindi po natin yan makukuha habang nagtatrabaho tayo. Correct? So, bakit natin panghihinayangan? And, yan, ibubuking ko na, no, mens? Tinanong ko rin siya. So, dahil po na hanggang ngayon ay kumikita pa kayo, so siguro po sobrang dami nyo na naipon. Sobrang dami nyo ng pera. Kaya lang, ang masakit, no, yung sinagot niya sa akin, na sabi niya, mens, hindi ko rin alam kung nasaan. Sa punto po ba ng buhay niyo, natatanong niyo yan sa sarili niyo? Nasaan na kaya yung mga pinagpaguran ko? Dumating ba kayo sa points na ganun, mens? Siguro do sa mga young generations, no, may mga bata pa dito, may mga 30 plus pa. I think hindi pa nila yun marirealize kasi medyo bata pa eh, no? Pero do sa mga 50 pataas, siguro it's about time po na magmuni-muni din tayo pag minsan. Kasi tandaan natin, no, kagaya no, nag-travel kami, pag aabutin mo na kasi yung mga 65, 70, tapos makakahit ka ng mga free travel na ganun katagal, 12 days. Mens, baka hindi na kayanin. Tama ba? Hindi mo na siya mai-enjoy. So, ano ang point eh? Okay? Dapat ma-realize natin na ngayon pa lang, kung hahatawin mo siya, sabi ko nga no, maximize. Maximize po natin yung time. Kasi you will never know eh. 'Di ba? Kung kailan ka makakahit ng incentive. Kagaya ngayon, meron tayo yung Hong Kong. Grabe naman yan. Dapat matik na yan sa mga taga-Italia at saka sa Paris, no? At saka kung taga saang lugar pa yung iba. 'Di ba? Kagaya kanina yung sharer, no? Matic, Jade. So isang side na lang. After that, finish na. Sabi nung kasama ko, Indonesian, finish na.
finish. O, di ba? O, bahala na kayo kung anong ibig sabihin nun. Di ba? So, dapat ganun, mentors, no? Ah, minsan kasi hindi natin maiisip yun eh. Pag masyado tayong nakafocus dun sa mga bagay na sabi ko nga kanina, no, hindi mo naman alam kung sa kadadalhin. Kasi ano na eh, basang-basa na eh. If you want to see your future, look dun sa tao na 10 years, 20 years na nandyan sa same ng ginagawa mo. 'Di ba? Gusto mo makita kung ano ka 10, 20 years from now? Tingnan mo yung nauna sa'yo na nandyan din sa trabaho mo. For sure, ganun ka rin. Ibig sabihin, nandun ka pa rin. Nandyan ka pa rin. And we are just so blessed, no? Kasi nakilala natin yung ganitong klase ng oportunidad. Ito yung opportunity na grabe. Sabihin ko lang po sa inyo, grabe. Wag na lang ako tingnan nyo eh. Yung mentor nyo, oh, Mentor Claire Honey. Alam nyo kung saan siya nag-start. 'Di ba? Alam nyo kung anong trabaho niya before. Magkano earning niya. Pero doing this business, nag-start din naman siya part-time eh. Pero ano po yung difference natin? Bakit magkakaiba tayo ng result? Because of focus. Ito yung nawawala. Hindi nyo napapansin, pero ito po yung nawawala sa atin. Or hindi nyo napapansin. Ito yung na pagtutuunan nyo ng pansin instead sa kung ano yung sinasabi ni mentor para mas mabilis yung journey nyo. Mas mabilis nyo makuha yung success. Okay? So, yun, mens, no? Ano tayo? Ayan. So, meron tayong tinatawag na mga focus stealers. I think siguro yung iba nabasa na to, no? So, ito yon. Minsan kasi hindi natin alam eh. Ayan. Mentor, social media scrolling. Ilang minuto ka nag scroll Minuto o oras? Di ba minsan hindi na natin napapansin? Ay, grabe. Kung hindi pa nangalay yung kamay mo, kung hindi ka pa nagkaroon ng trigger finger, ano yon? Yung masakit na yung mga hinlalaki mo. Di ba? Minsan hindi mo mapapansin, ganun na ka pala ikaw katagal, nag scroll nang wala ka namang, kumbaga wala namang, ano bang inaano mo, nanonood ka lang, 'di ba? Ng mga TikTok, ng mga ano. So, nadidistract ka, instead na mag I am 5 ka, yan na yung nagagawa mo. Kasi inumpisahan mo na siya. So, external distraction ang tawag dyan. Natatanggal ka sa focus. Okay? Ayan, endless WhatsApp chats and group messages. Ngayon kasi iba na rin ang marites eh, no? Tama ba mga mens? Naka-group chat na din eh, minsan. Tama? Bukod sa group chat, ayan, meron pang ano, ayan. Um, since free ang mga call, pagdating sa mga ganitong application, no? Ayan. So, napapatagal yung mga kwentuhan na wala namang pupuntahan. So, nadidistract tayo. Ang tawag dyan, focus stealers. Nawawala ka sa focus. Okay? Ewan ko kung meron pang ano, no, ganyan. Ayan. Next is, ayan, phone notifications every 5 minutes. Yung check ka ng check. Sino po yung ganun? Di ba tayo, tunog na tunog ang phone natin? So, from time to time, sino dyan yung check ng check every 5 minutes? Kala mo ano no, normal lang, tama ba? Pero minsan nakakasama din pala siya kasi nagiging habit. Pag naging habit kasi natin siya, nadidiskaril tayo. Nawawala din tayo sa focus. So kung titingnan nyo na parang, mens, normal na yan ngayon, yung mga sinasabi mo. Normal nga siya, pero nakakabagal. Okay? Saan na ba? Ayan.
unnecessary calls. Yung mga ka-workmate natin, 'di ba? Minsan tatawag, makikipagkwentuhan, eh hindi naman niya ginagawa si I am. So ikaw naman, panay ang entertain mo. Tama ba? So minsan nadadama yan eh. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo na magkaroon talaga ng tamang i-associate, yung sasamahan. 'Di ba? Kasi yung mga minsan na tumatawag sa'yo, minsan naman hindi naman importante yung sinasabi. Kasi hindi naman sila taga-I am, tama ba? So, minsan, nahiya ka na lang ding hindi sagutin. Eh, paano kung dumadalas na? Hindi mo naman mapahiya, di ba? So, ako ang ginagawa ko pag may mga unnecessary mga notifications, mga, di ba, may mga ganun, may mga kumpanya, may ano, alam nyo, binablock ko kaagad. Binablock ko kaagad para hindi na ako makontak, di ba? Kasi sayang oras, mens. Di ba? Block mo na kaagad. Lalo na kung wala namang saysay ang mga sinasabi. Simple lang siya, pero nadidistract ka eh. Makaka-distract yan. Okay? Ayan. So, depende na lang, di ba? Baka mamaya hilig mo naman talaga na may kaututang dila. Sabi nga, gusto mo rin lagi ka may collar. Oh, di ba? May afam. Tama ba yun? O naghahanap ka ng ano. Di ba, mens? Focus-focus muna tayo. Okay? Lalo na pag may goals tayo. Okay po ba? Ayan. Ayan, excessive watching of movies. Nangyayari o nangyayari? Totoo, totoong totoo. Minsan ganun eh, meron ka kakilala mula umaga, nakahilera na yung papanoorin niya eh. Sa totoo lang. Di ba? So, minsan kasi akala natin naglilibang lang tayo, isa lang naman to. Hanggang sa may nakita ka na patalastas, ay mukhang maganda yon, o isinalang mo ulit, nawala ka na. 'Di ba? Okay? So, siguro very important mga mens na mag-focus tayo do sa plano natin daily. 'Di ba meron tayong ano, DMO? Pag nawala ka sa DMO mo, naku po, yan na yun. Yan yung mga nagiging dahilan. Okay? Sobrang natural, sobrang simple, pero totoo, nangyayari sa pang-araw-araw natin na buhay. Tama? Ayan. Ayan, external distractions. Trying to keep up with every trend. Alam mo yung gusto mo nakauso ka? Gusto mo in ka lagi? 'Di ba? So, minsan, kahit hindi naman sila naniniwala sa I am worldwide, sama ka pa rin ng sama. 'Di ba? Kaya ako ganun eh. Ako, dead man na talaga ako eh. Pag ano, pag hindi ko mapasali, okay lang, wag mo naman sabi nga, don't burn the bridge. Pero lilimitahan ko na. Lilimitahan ko na yung pakikipag-associate. Ganun na dapat. Kasi nauubos yung oras natin sa kanila. So, dapat iba na yung kasakasama mo. Ayan. Consuming too much content without action. Ano bang paliwanag nito? Yung marami kang kinapi. Okay? May mga post na kinakapi ka, hindi mo naman binasa mabuti. Di ba? Parang, ay, ang ganda nito. Parang gandahan ka lang doon sa ano, di ba? Tapos, nirepost mo siya. Okay? Pero, hindi mo naman siya ina-apply. Di ba, madalas gano'n, no? Kunyari, si Press, tama? Di ba? VPI ka, meron tayong mga nababasa, okay? So, ang gagawin natin, i-copy natin siya, i-repost natin siya, wala namang masama doon. Pero dapat nakikita sa action natin, mga mens. Kasi, kagaya nun, ibabase kasi kung ano yung mga nilalagay mo doon, tama? Sabi nga, no, kung ano yung sinasabi mo, yun yung aabangan na gagawin mo eh. 'Di ba?
So, dapat makita sa action mo. Let's say, halimbawa, nagpago lang mentor mo. O mentors, hit natin Hong Kong ha. Dapat lahat tayo sa Wolves. Kasama sa Hong Kong. Dalawang bus tayo. Ay, parang kulang na ang dalawang bus, no? Dami. Nakita ko yung post ni Mentor Claire eh. 35,000, no? Yan, sana all. 35,000 na. Grabe, lupit. Okay? So imagine, no? Dapat naaayon. Naaayon, okay? Yung ginagawa mo, yung mga kino-content mo, kung nagla-live ka man, okay? Dun sa action na ginagawa mo towards your goals. Dapat ganun, mens. Dapat clear tayo doon. Okay? Huwag tayo magpa-distract. Ayan. Next is jumping from course to course. Yung hindi pa tapos yung isa, ay, Mentor Claire, ito po yung gagawin ko this week. Ayan, hindi pa tapos. Hindi pa nga nangalahati, may nakita na namang iba. Parang jowa lang ba? Di ba? Course to course. Hindi pa natatapos yung isang course. Kahit literal na lang natin. Di ba? Nag-aaral ka na nursing. Tapos nakita mo, mas maganda yata yung mag-ano na lang ako. Parang dapat ngayon IT o hindi mo na tinapos. Nag-shift ka na naman. Alam mo, pag ganyan ang distractions, okay? Tatagal ka lalo. Tatagal ka lalo. Bakit? Kasi hindi mo natatapos eh. Lahat ng mga bagay na hindi mo natatapos, ibig sabihin yan, yung resulta mo, hindi solid. Or baka wala kang resultang makukuha. Kasi lundag ka ng lundag eh. Kaya nga, ang topic natin, dapat mag-focus ka eh. Mag-focus ka. Yun lang naman ang ginagawa namin eh. Wala nang iba. Di ba, mens? Di ba? Yung mga nakakahit dito ng goal, anong ginawa? Nag-focus. Focus ka lang. Okay? Kasi dito, sigurado kung saan ka makakarating. Ayan, attending every training without implementing. Aray ko. Oo, yung lagi ka nakikita. Kasi bakit? Bida-bida ka. Aray ko. Oy, lagi ka naman present, pero wala naman makita na nangyayari sa'yo. Bakit? Hindi mo kasi ini-implement yung natututunan mo. Oh, mensa, sorry sa tinatamaan. Yung ang dami mo na isulat, di mo naman nire-review. Mens, nangyayari talaga yan. Ewan ko lang kung ikaw yun o baka yung katabi mo. Di ba? Kagaya ngayon, ilan ngayon nag-attend? Oh, grabe, dami 80 plus. Oh, 80 plus kayo. Ilan kaya dyan yung ano, 'di ba? Ia-apply yung napapakinggan, yung natututunan, ilan kaya dyan? 'Di ba? Kasi, importante na mag-attend tayo. Magbigay tayo ng oras. Okay, sa training, sa mentoring. Bakit? Yan kasi yung magiging foundation natin sa negosyo natin. Kung gusto mo maging matibay ka dito, mga mentors, gusto mo na hindi ka madadala ng kahit anong ihip ng bagyo, dapat lahat ng training, lahat ng mentoring, maatenan mo. Kasi yun yung magiging mga poste para tumibay ka dito. So, mapapansin mo yan eh. Bakit ka nasasaktan pag nare-reject ka? Eh, kasi yung pa, baka yung ano, no? How to handle rejection. Hindi mo na atenan. Tama? So, may ganun siya eh. Alam niyo kung ba't kayo nahihirapan? Ito yung totoo. Ba't kayo nahihirapan na mag-market? Ba't kayo nahihirapan gawin yung business? Kasi yung foundation nyo, hindi pa siya sapat. Yung knowledge nyo sa negosyo natin, hindi pa siya sapat. Magiging wisdom lang siya. Okay? Pag na-implement mo na siya. Tandaan mo, lahat na narinig mo, pag lumabas sa kabila at hindi mo siya in-apply, wala siyang kakwenta-kwenta. So, yun.
Sana yung nandito, no, nag-attend today. Mamaya may bukol-bukol na yan. Ayan, ma-realize nyo, mens, hindi ito para sa akin. Kasi kahit hindi nyo man implement wala akong pake. Bakit wala akong pake? Eh, di ko naman kayo RQV, tama ba? Oh. So, kaya sasabihin ko kung anong gusto ko sabihin. Kasi makakatulong to sa inyo, mga mentors. 'Di ba? Makakatulong po ito sa inyo. So, kailangan lang talaga is kung ano yung matututunan, kung ano yung mapapakinggan, i-apply lang. Kayo rin naman po makikinabang dyan. So, wag tayo magpapadala sa distractions. Ayan, always being available to everyone. Ano ibig ko sabihin dyan? Dapat laging available ka sa mentor mo. Hindi sa lahat ng nasa paligid mo. Eh, paano yan? Nag-commit ka na kay Mentor Claire. Men, sige, may mentoring pala tayo, may training tayo ng ano, ng Tuesday. Tuesday ngayon, di ba? Ayan. So, tapos, bigla may nagyaya sa'yo. Oy, sis, birthday ko ngayon. Attend ka. O, yun na lang pinili mo. Sasa iisipin mo kasi, once a year lang to nagbe-birthday. O, binaliwala mo na yung commitment mo, okay? Sa mentor mo or sa negosyo mo. Dapat hindi ka maging available sa lahat. Pipiliin mo yung bibigyan mo ng oras mo. Ang pagpili, sabi nga, no, kung makakadagdag ng RQV mo, go. Kung makakatulong sa personal development mo, bigyan mo ng oras. Kung magaguide ka, may problema ka sa negosyo, yan yung alam mo na tao na makakapagturo sa'yo, paano mo solusyonan yung problema mo, yun yung bibigyan mo ng oras. Hindi lahat. Bakit? Madidistract ka. Sayang yung oras mo. Ayan. Meron din palang internal distractions sa loob ng gagaling. Ito yun, Menso. Overthinking and second guessing. Ayan. Yung iba may naisip, parang maganda to, makakaganda to sa grupo namin. Makakatulong to, itong mga ganitong mga activities, ganun. Kaso, teka lang, ano kaya? Isip ng isip hanggang ano na. Wala na, may gumawa ng iba. Ayun, naunahan pa. Mens, sabi nga every time na meron ka naisip na alam mo makakatulong sa grupo mo, isa-suggest mo kaagad sa mentor mo. 'Di ba? Ilatag mo kaagad sa core mo. Ganun po kami. Kaya ilatag mo kaagad, lalo na part-timer tayo. Kukunti lang oras natin. I-maximize na natin. Maximize natin yung oras natin, mga mens. If you have 5 hours lang sa isang araw para sa negosyo mo, maximize mo na yun. 'Di ba? Sabi ng iba dyan, wala, dami naman nun, 5 hours. Lalabas ako sa trabaho, anong oras? Tapos may 5 oras pa. Sa totoo lang, mens, pag part-timer ka, dapat mas marami yung oras mo. Sabi nga, 8 hours a day dapat. Kasi, ako tinitingnan ko po ito, hindi po part-time. Tinitingnan ko siya sa full-time job. Pag full-time job, kahit masakit ang ngipin mo, papasok ka, tama? Masakit ang ulo mo, papasok ka, may problema ka sa bahay, papasok ka pa rin. Tama ba? 'Di ba? So, dapat ganun po tayo mag-isip. Okay? So, wag na natin sobrahan. Gawa na yung system eh. Susundin mo na lang. Wala ka naman dito babaguhin. Hindi ka na dito magre-reinvent ng wheel. Tapos na siya. Ang ganda na. Ang dami na ng resulta. So, wag ka na mag-overthinking. 'Di ba? Nagagaling-galingan ka pa eh. Paluin kita dyan. 'Di ba? Ganun na siya. Okay? Then, fear of missing out. Comparison syndrome. Ayan, yung iba, yan, talaga, nakaka-distract talaga yan. Yung iba, pansin mo, na wala na.
nanlupaypay na, okay? Naglaho na, nag-hibernate na. Bakit? Ang sama pala ng loob niya. Bakit ganun? Nauna pa ako doon, pero bakit siya? 'Di ba, emerald na. Ba't siya ruby na? Ba't siya nag-sapphire na? Oh. Ayan, walang time mag-attend ng training, pero ang daming time mag-compare. Doon na naubos yung oras niya. Mens, alam nyo, yung number one distraction na dapat nyong iwasan. Yung sa sarili nyo manggagaling. Kasi mahirap kalaban yan eh. Sarili mo, tama ba? Sa totoo lang, pinakamahirap kalaban yung sarili. So, dapat yan yung unang-unang yung mapaamo. Okay? Ayan. Perfectionism. Hala, meron ba ditong ganun? Sino dito yung mga perfect? Pinanganak na walang bahay dungis. Meron po ba? Ayan. Yung mga C daw, yung mga C. Corrective, pero hindi perfect. Tama ba? So, wag mo i-excuse yung sarili mo. Okay? Kasi hindi ka rin naman perfect eh. Okay po? So, mga mentors, makakapagpabagal kasi yan. Kung meron ka naiisip na magagandang, sabi ko nga kanina, no, magagandang mga plano, magagandang mga suggestions, okay? Pag-usap-usapan nyo. Para doon, kasi there is no perfect plan. Maniwala kayo sa akin. Lahat yan may mga sablay. Lahat yan may mga butas. Kaya nga pinag-uusap-usapan yan eh. So, huwag kang mag-isip ng isang perpektong, ano ba, perpektong event or perpektong grupo. Walang ganon. Nako, magtatagal ka dyan. Okay, pag ganun ka. So, yun, minsan mag-a-accept din tayo na meron din tayong mali, 'di ba? Mag-a-accept din tayo minsan na kailangan na mai-correct tayo. Kasi minsan pag sobrang galing ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka bagay sa I am niyan. Mga mens, sa totoo lang. Kasi dito, continuous process ang learning natin eh. Kailangan tuloy-tuloy tayo natututo. So, dapat tanggalin mo yung ganong mindset. Kasi there is nothing in this world na perfect. Tama? Ayan. And, ayan. Naku, maraming ganito. Tama o tamang-tama? Procrastination disguised as planning. Oh, yung mens. Teka lang, mens. Inaayos ko pa. Di ba? Oo, mens. Mga 1 linggo na lang. Di ba? Sa akala mo, pinapaganda mo yung yung plano, pero nauubusan ka na pala ng oras. Kagaya niyan, halimbawa, naghihi tayo ng incentives, no? 'Di ba lagi siyang may time frame? Tama ba? 'Di ba, let's say Hong Kong, April 17 to May 16. 'Di ba? Or May 17. So, mga mentors, dapat ahead tayo. Ahead of time. Anong ibig ko sabihin? Kami po sa Team Dragon, nagpaplano kami ng events namin for next year, ngayong taon na to. So lahat ng mga tawag dito, mga events namin, meron kasi kaming quarterly events eh. Okay? Yung mga ginagawa namin, busy kami lagi. Yun yung ginagawa namin. So bukod dun sa routine training namin, IBPs, meron kami mga events. Okay? So yung mga events namin, ngayong year 2025, naplano na namin siya last year pa. Okay? So, let's say, halimbawa, meron kaming event sa August. Every August, meron kaming anniversary.
So, itong event namin na to, naplano na namin last year. Tapos, na-finalize na namin siya noong February pa. Ang event August pa, pero February, final na po siya. So, na-settle na lahat ng committees, lahat ng ano. Kasi hindi ako ang gumagawa. Hindi na ako eh. Delegated na kasi siya. So, ganun po kami pag nagkakaroon ng mga gagawin. So, minsan, okay, sa atin, nangyayari, ang tagal ng planning. Alam mo yon, ang lapit na ng deadline, nasa planning pa din. Kaya hindi nahihit, okay, yung goal. Tama ba? So, minsan naman, yung iba, sa sobrang kaka-planning, sabi nga, nag-disguise na. Akala niya, plano siya ng plano. Sa sobrang kaka-planning, hindi niya alam, nagpo-procrastinate na pala siya. And hindi po to magandang habit. Kaya nga meron tayong mentors, yun yung mag-guide sa inyo. Para mapabilis. Tama ba? Pakinggan nyo lang. Mag-yes mentor lang tayo. Okay? Kopya-kopya, yun yung maganda sa negosyo natin eh. Kokopyahin lang natin kasi nagawa na niya eh. Nagawa na ni Mentor Claire, oh. Kakapin nyo na lang o ipapolish nyo na lang suitable sa mga sub-teams. Tama ba? Ayan. So, wag tayong mag-procrastinate. Bakit? Sobrang sarap po ng buhay. Para magpabagal-bagal pa tayo. Instead na nag enjoy di ba? Kami, oh, si Mentor Just nandiyan ba? Moret? Nandito ba si Mentor Just? Ayan, oh. Sobrang sarap, mga mentors, na i-enjoy yung buhay. I mean, kagaya niyan, dumaan na, no? Pwede magkaroon pa ulit ng another Europe incentive. Pero iba na kasi yung kwento na yun eh. Tama? Iba yung kwento na dapat nakasama ka noon. Pero hindi ka nakasama. Okay? So, yun. Sobrang ano lang, sobrang simplehan lang natin. Yung sobrang pagpaplano, hindi natin kailangan. Okay? Agahan lang natin. Dapat lagi tayong ahead of time para mahihit natin yung goal natin. Ayan. And, ayan. Ano ba ibig sabihin yan? Pinoportrait mo yung hindi naman ikaw. Yung feeling mo ikaw yung ano, yung upline, pero hindi pala. Tama ba? 'Di ba? Makinig lang tayo. Ang ibig ko sabihin dito, lagi lang tayo makinig sa mentor natin. Napakarami po ninyong matututunan. Okay? Sa mentor nyo na napakarami ng resulta. Napakarami. Lodi nga yan eh. Lodi. Pagdating sa results. Kasi pag sinabi OFW, hindi pa matitibag yung resulta ni Mentor Claire eh. Wala makakatibag. Sa income na lang, oh, grabe naman yan, di ba? Tapos sa pagpapalaki ng team, okay? So, I think hindi nyo na kailangan na manggaya pa, okay? Ng kung sino-sino, okay? Be yourself. Yes, mentor, always. Ayan. Hanggang sa dumating ka sa point na hindi mo na kailangang, ano ba, pangatawanan. Okay? Yung hindi naman ikaw. Aminin mo kung ano yung mga mistakes na nagawa mo. Aminin mo kung ano man yung mga nangyari nung past. Kung bakit ka biglang nawala. Kung bakit biglang bumagsak yung sales nyo. Bakit biglang lumiit yung grupo mo, natulog yung mga downlines mo. Okay? Kasi hindi ka pwede dito magsinungaling. Huwag mo isipin sa sarili mo na, ikaw pa rin to. Kung nagawa ko, hindi ako naniniwala kasing ganun ni Mens. Nagawa ko before, magagawa ko ulit. Naku po, ibang-iba. Sabihin ko sa inyo, once na nagpahinga kayo,
Mag-i-start na naman kayo sa umpisa. Minsan lang, okay? Minsan lang magkamali kayo na mag-rest, okay? Baliwalain, magpa-distract, okay? Sa I Am Worldwide, mga mentors, mapapansin nyo, ang hirap bumalik. Sino dito yung nakaka-relate? Ang hirap ng bumalik, 'di ba? So, wag na nating hintayin po 'yun. Kung ano yung hinihingi sa atin na dapat nating gawin, pakinggan lang natin. Kasi sabi nga at the end of the day, ikaw naman yung una makikinabang sa lahat ng effort mo. Tama po ba? Saka tayong mga OFW, sabi nga ni Coach Mike, no, may endpoint. Lahat ng ano po, may endpoint eh. Ang pagiging OFW may endpoint. May katapusan din yan. Tama? Siguro hindi mo pa siya naiisip ngayon. Pero paano kung dumating na yung katapusan at huli na ang lahat? 'Di ba? So habang ngayon na napakita na sa'yo ang I Am Worldwide, hatawin mo na. Walang ibang hahataw niyan. Kung hindi ikaw, 'di ba? O, gusto mong lumaki grupo mo? Sa'yo mag-uumpisa yan. Gusto mong dumami downline mo, sa'yo mag-uumpisa. Tama po? Pero balikan nyo yung mga distractions sa sinabi natin. Kung tutuusin, nangyayari yan sa day-to-day basis. Di mo lang napapansin. Doon natututok yung ating focus. Hindi sa negosyo natin. And nakakalungkot kasi ang araw napakabilis. Tama ba? Napakabilis ang araw. Tingnan nyo, ano na, kalahatian na naman ng taon. Parang kailan lang nagpasko, tama? Nag-New Year. Ngayon, kalahatian na naman ng taon. Mapapansin mo, Pasko na naman. And dadating ang panahon, yung ginagawa mo ngayon, hindi mo na kayang gawin. Ano mangyayari? Ba kailangan mo na umuwi? Tama? Ang tanong, nakaipon ka na ba? Kasi kung ngayon, hindi ka pa nakakaipon, ganyan din mangyayari sa'yo 10, 20 years from now. Kahit magstay ka pa dyan. Opo. Iyan talaga siya. Emotional baggage. Ayan, dapat marunong mag-handle ng emotion mo. Yung iba kasi, meron akong ganyan, no? Meron ako isang leader. Sabi niya, Mens, pinagmamalaki niya. 300 plus na kami. Ang tanong ko sa kanya, nasaan? Nasaan? Bakit? Ba't ko natanong? Kasi ganun siya, mga mentors. Pag merong nangyari sa trabaho, didibdibin niya yan. Hindi na yan mag-a-attend ng training, hindi na mag-a-attend sa office. Makikita mo, sayaw na lang ng sayaw, sumba ng sumba. Alam mo yon, dinidibdib niya lahat ng nangyayari. Mga mentors, pag hindi tayo marunong magdala ng ating emotion, mabigat yan. Sa journey natin, tandaan mo, napakarami na ng pagsubok. Ngayon, kung magdadagdag ka pa ng emotional baggage, mas lalo ka babagal. Tama? Tampuhin ka. Diba? May sinabi yung upline mo. Dinidib mo kaagad. Natatawa ako kasi ang daming ganyan, lalo na sa mga nag-uumpisa. Tama o tamang-tama. Ang daming ganyan, yung ngayon lang, yung lalo yung mga kasali lang. Naku, wag po kayo magalit sa akin ha. Totoo po yan. Di ba? Nakakalungkot kung matagal na tapos tampuhin pa, no? Ayan, minsan po, no, siguro sa ganitong klase ng negosyo, we have to be ready. Okay? Kasi may training nga tayo dyan, di ba? How to handle your emotion. Oh, may ganon. Di ba? Kasi kailangan dito, Batman ka nga, bato at manhid. Tama?
So, minsan, bukod sa rejections, di ba, nasasaktan, okay? Ayan, nasasaktan, yung mga, lalo na yung mga bago, di ba? Kasi kami ni Mentor Claire, wala na, ginagano na lang namin yan eh. Di ba? Pinapagpag na lang namin yan. Pag nare-reject kami, move on na kami kaagad eh. Pero yung iba, alam ko, no, na nasasaktan pa. Siguro, sa bago, siguro pag mga 1 week ka, okay lang masaktan ka pa eh. Di ba? Pero pag mga 3 months ka na, 6 months, 'di ba? 1 year or ilang taon ka na tapos nasasaktan ka pa. Means baka may something, 'di ba? Kasi alam mo na eh, normal kasi siya, 'di ba? Sa process ng negosyo natin. One more thing, ang napansin ko rin no, yung iba, pag mayroong problema sa bahay, meron bang ganon? Yung may problema sa asawa, may problema sa pamilya, okay? Ganon din, hindi na magpapakita. Mga 3 buwan, ganyan, 5 buwan, minsan 6 months na, ganon. Mens, kasi ano eh, mayroon lang akong ano, dinadala sa dibdib. Mens, hindi kasi siya makakabuti. Sabi nga no, kung hindi siya makakatulong sa pag-usad mo, sa pagninegosyo, kailangan bitawan natin yung mga ganon. Okay? Um, Tanggalin natin kasi mabigat siya. Bitbitin. So, dapat fresh lagi tayo. Dapat lagi tayo excited. Di ba tinuturo naman yan? Pag nagninegosyo ka sa IOM Worldwide, dapat lagi ka excited. Alam nyo, kanina galing ako sa bangko. Meron akong naging kaibigan na ngayon is ano siya, recently lang, nalaman ko lang kanina na retired na siya bilang manager sa Metrobank. So for 11 years, nag-compute kasi kami kung ilang taon na kami magkakilala, 11 years na pala. Sabi niya, ma'am, sabi niya sa akin, di ka nagbabago, katawan mo ganun pa rin. Yung itsura ko daw ganun pa rin. Sabi ko, barley lang talaga yan. Di ba? Ang sarap i-market eh. Pero sa totoo lang mga mentors, yung stress, malaki talaga nagagawa niya. Ano yung nakakaapekto? Pag stress tayo, meron tayo emotional baggage. 'Di ba? So kung gusto mo maging bata, 'di ba? Laging bata, dapat lagi ka naka-smile. Tama? Oo, kasi hindi ka magkaka-wrinkles. Sa totoo lang. Bakit? Yung facial muscles natin, lagi siyang na-exercise. So wag ka maging emotional. Alam nyo, narinig ko kanina doon sa sharer, no? Everything, kailangan lang lagi mo itaas. Doon sa taas. 'Di ba? Bakit mo pahirapan sarili mo? Sabi nga ni Pres, pag walang solusyon, ang isang problema, wag mo nang problemahin, wala nga solusyon eh. Tama? Pag mayroon namang solusyon yung problema, wag mo rin problemahin. Bakit? Eh, may solusyon naman siya. 'Di ba? So, ganun yung mentors. Yung emotion natin, dapat kaya na natin siya i-handle. Okay? Unang-una, lalo na pag nagbi-build ka pa lang. Pag nagbi-build ka pa lang at ikaw mismo, emotional ka, nako, patola ka talaga, men. Ano yung patola? Magpapatol ka sa mga downlines mo. Mga downlines mo na matitigas ang ulo. 'Di ba? Namana naman sa'yo. Okay? So, kailangan alam natin. And wag tayo magpadala sa mga distractions sa labas. Okay? So, dapat alam natin paano natin i-handle yung emotion natin. Ayan. Ano pa ang isang distraction? Internally, no clarity or defined goals. So, dapat clear sa atin. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Gusto mo ba talaga maging OFW ka na lang hanggang sa kaya mo? Kasi ganyan eh, mostly na nakakausap ko, 98% hanggang kailan ka magiging OFW? Ang sagot, hanggat kaya. Nakakalungkot yun. Bakit? Na-realize ko ganun din kasi ako dati. Nung hindi ko pa nakikilala si I Am Worldwide. Kasi ang alam ko sa sarili ko, pag hindi ako nagtrabaho, walang chicha, di ba? Walang panchicha mo pamilya sa Pilipinas. Walang pambayad ng bills.
Tama ba? So wala tayong goal. Hindi ako nag-goal nun. Ang goal ko lang is pumasok sa trabaho araw-araw at sisweldo pagdating ng katapusan. That is my only goal. So ngayon, nung nakilala ko si I Am Worldwide, luminaw, nagkaroon ng clarity. Sabi ko, hindi lang pala ako para sa pagiging nurse. Isa din pala akong negosyante, entrepreneur. 'Di ba? So ngayon, sa pagiging entrepreneur, na-classify natin. Ano ba yung mga magiging goals natin? Sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako magiging OFW hanggat kaya. Bakit? Doing I Am Worldwide, okay? Nung sineryoso ko siya, yung income ko sa trabaho, yung sweldo, nalalagpasan na ng kita natin sa negosyo. And yung mga pangarap natin dati, okay? Yung mga pangarap natin dati, materials, pangarap sa pamilya, nabibigay na natin, nagkakaroon na ng clarity na natutupad na siya. Okay? So dapat alam natin kung ano yung mga gusto natin mangyari sa buhay natin, mga mentors. So pag wala tayong clarity, wala tayong defined, ibig sabihin ng defined, okay? Past tense, nandyan na, naggawa na, solid na yung goal mo. Ano ba, ilang taon ka na lang mag-a-abroad? 5 taon? 10 taon? Dapat, okay? May clarity. Dapat clear sa'yo. Para yung action mo magfa-follow. Tama? Kasi ako ayoko na po talaga, ayoko na naaabot yung iba kasi papaabutin pa talaga sa ano eh, no? Retirement age. Ay, paano yan? Nangarap ka bigla, no? Ay, nako, ang ganda pala ng Lamborghini. Sabing gano'n, no? Tapos, mahit mo yung Lamborghini, 75 ka na. Baka di mo ma-maximize yung bilis ng patakbo, di ba? Kasi hindi ka na masyado makaapak sa silinyador. Di ba? So, ganun, mens. Huwag tayo magpa-distract. Kailangan clear sa atin kung anong gusto nating maabot sa buhay. Clear sa atin kung hanggang kailan lang natin yan gagawin. Okay? Ayan. Ayan. Trying to please everyone. Parang binalikan ko kanina, no? Parang available ka sa lahat. Tama ba? Lahat na magyaya sa'yo, available ka. One more thing, okay? Yan, no? Minsan, ewan ko ha, ako kasi hindi ako ganito si Mentor Claire, alam ko ganito siya eh. Sobrang bait kasi ng mentor nyo eh. Ako kasi pag mali, talagang sinasabi ko rin minsan eh. Hindi ko napipigilan sarili ko. 'Di ba? Hindi ako ano eh, hindi ako pleaser eh. Siguro ganito ang mga dominant. Parang hindi kami masyadong pleaser. Pero dahil nasa I Am Worldwide, minsan nagiging na rin kami, tinatansya na din kung paano ba ang gagawin, paano makikipag-usap, 'di ba? Para lang maikip yung relationship. Okay? Pero hindi talaga kami people pleaser. Ako pala. Ewan ko kung may kagaya ko dito ha. Yung dominant, highly dominant kasi. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, wala akong pake. Kung, kung hindi nyo ito i-implement o hindi nyo sundin, okay lang sa akin, di ba? Pero, yun nga, no, I am here just to share, okay, kung ano yung mga insights na pwede makatulong sa inyo sa pagninegosyo natin. Okay? Ayan. Next is, ayan, saying yes to everything. Parang ganun din siya, no? Yung kahit mali na, yes. Kahit hindi naman nakakabuti, yes ka pa din. Ayan. Pero mentors, no? Isa lang ang gusto ko na bigyan dito ng diin. Maging yes, mentor tayo. Yun yung gusto kong yes na susundin po ninyo.
Maging yes mentor tayo. No matter what. Okay? Kasi walang mentor po na magtuturo sa inyo na ikakasama nyo. Alam ko, ano na yan, gasgas na. Pero alam ko rin na sometimes, okay, one day, dumarating sa point na pinapairal nyo yung tigas ang ulo nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi panakot ng ibang OFW. Hindi ko nilalahat ha. Baka ikaw yun o kaya yung katabi mo. Minsan panakot kasi niya, ano naman kung di ko gawin si IA, may trabaho naman ako. Tama? 'Di ba? Minsan ganun yung nagiging ano natin eh. Yung nagiging reaction natin pag may sinasabi sa atin si mentor. Pero you have to say yes always to your mentor. Okay? Ayan. May lifestyle din pala distraction. Poor time management. Ito yung iba na sinasabi na, Mens, hindi ko magawa eh. Kasi busy ako. Tama? Tama o tama-tama? Dami ko naririnig na ganito, lalo na pag OFW. Mes, pagod na kasi. Mes, may ano kasi kami, may overtime kami, may ang dami. Pero alam nyo, dapat matuto kayo mag-manage ng time. Kasi very important na lahat ng oras, lahat ng minuto na dadaan sa'yo na ma-maximize mo para sa ikagaganda ng future mo. Ewan ko, sobrang ano ako sa pagdating sa oras. Kasi nga ano 'di ba? Working din kasi ako kagaya nyo. So sa akin, talagang minamanage ko yung oras ko pagdating sa pagninegosyo sa I Am Worldwide. Pagkailangan kung matapos ngayon, ginagawa ko ngayon. Ganun siya. Kahit mapuyat ako, kahit magutom ako, ginagawa ko siya. Kailangan ko siya matapos. Kasi pag ipagpapabukas mo, paano yung nakaschedule mo naman tomorrow? 'Di ba? Ganun siya eh. So magpapatong-patong kasi siya. Pag nagkataon, ikaw rin mahihirapan. Kaya nga sabi ko, kung ano yung magagawa mo ngayon, gawin mo na, tapusin mo na. Regardless of what. Kasi, dapat ma-manage mo yung oras mo. Kasi pare-pareho lang tayo ng oras 24 hours. Tama ba? Gasgas na yan. Pero bakit magkakaiba na resulta? Pare-pareho naman tayo nag-IAM. Tama? Ano kaya ang difference? Marunong kami mag-maximize ng oras namin. Wala kami excuses. So, dapat, ilibro mo yan. Sabi nga ng mentor ko, no? Dapat, yung income mo, depende sa gaano karami ang marka sa kalendaryo. Sino dito yung nagka-calendar? Ayan. So, very important yung calendar. 'Di ba? So, gaano karami ang activities mo dyan? Okay? So, dapat ganun po tayo, mentors. Tanggalin natin yung poor time management. Kasi mauubos yung oras mo, hindi mo mapapansin. Nagpo-procrastinate ka na. Hindi mo napapansin, wala na. Nawala na yung mga downlines mo. Ayan, no structure or routine. Actually, ito sinasabi, yung pinag-uusapan natin, normal siya dapat na ginagawa araw-araw. 'Di ba? Pag nag-IAM ka, pag siniseryoso mo si IAM Worldwide. Ayan. So, ayan, meron ka dapat solid structure, solid na routine. Tama? 'Di ba? So, ano yung mga routine nyo? Dapat may routine kayo sa team nyo. Okay, bukod yung sa Wolves. Okay? Dapat, bukod yung sa Team Wolves, meron din kayong routine ng training, mentoring, IBPs, doon sa mga sub-teams nyo. Kasi pasa-pasa na lang po yan. 'Di ba? And I think na nagagawa naman to sa Team Wolves kasi nga dumami na kayo. Okay? So, pero parang nakikita ko dun sa ano, no? Sa routine training and IBPs nyo, mga mens, parang ang konti na nag-a-attend.
Yung sa IBC, tama ba, Mens? Meron kayo dun, di ba? Naku, dapat Mens, apaw kayo dun. Ang daming leaders eh, nakita ko eh. Dapat yung kayo mismo nandun. Plus two dapat kayo lagi. Ikaw, tapos lagi ka dapat may dalawang bit-bit. Dapat paapawin nyo yung tao doon, maximize nyo yung opisina nyo, mga mentors. Pwede ba yon gano'n next time? Para mas masaya. 'Di ba? May pasayaw pa ngayon doon, nakita ko eh. Nakakatuwa, no? So, gawin yung routine. Alam nyo kung bakit kailangan routine siya, mga mens? Kasi pag routine, nasanay na yung katawan natin. Meron kaming ganyan ni leader, no? Yung hindi siya papayag na hindi siya makapunta. Kasi depende sa kinasanayan ng katawan mo yung gagawin mo eh. Tama? Pag nasanay ka na pumupunta ka, okay, nag-a-attend ka, yun lagi yung hahanap-hanapin ng katawan mo. Pero pag nasanay ka na tinatamad ka, na hindi ka nag-a-attend, yun din yung gagawin niya. So, pili ka. Anong gusto mong lifestyle? Papunta sa pagtupad ng goals mo o yung hindi? 'Di ba? So, wag ka magpa-distract. Ayan, toxic relationships. Ayan. Dapat nag-grow din tayo. Nag-grow as a leader. Nagmamature. Dapat nagmamature din tayo as a leader. So, kung meron man kayo mga hindi pagkakaunawaan, siguro it's about time. Sabi dito, lifestyle distractions yan. So, siguro dapat pag-usap-usapan na, i-fix na siya, and starting tomorrow, oh, di okay na. Mahirap kasi, alam nyo, mahirap ang may kagalit. Yung ano, may dinadala ka sa ano sa dibdib mo, tapos gusto mo namang gawin si I am, hindi ka naman tumitigil, 'di ba? Tapos makikita mo, naiinis ka pag may mga post na ano, siguro dapat magpatawaran na lang. Ayusin na lang yung relationship. Kasi nga, pag toxic, pare-pareho kayong may bit-bit. Emotional baggage. Tama? So, mag-ano na lang, bati-bati na. 'Di ba? Bati-bati na lang. Pag-usap-usapan nyo yan. And ayusin hanggat maaga pa. Habang nandito tayo sa I Am Worldwide, dapat isa tayong pamilya. Yun kasi yung culture na itinuro sa atin, di ba? Totoo, normal, minsan may hindi pagkakaunawaan, ganun din naman sa totoong family, di ba? Pero yun na nga eh, hindi naman din tayo mabubuhay ng walang isa't isa. Tama? So habang nandito ka sa I Am Worldwide, edi ayusin mo na. Okay? Para wala yung toxic relationship kasi nakakabagal yan. Ayan. Multitasking, everything. Finishing nothing. Ang dami mong pinagkakaabalahan. Okay, nagtitinda ka na nga ng barley, nagtitinda ka pang puto. Nagtitinda ka pa. Nasa protocol yun, di ba, no? Ewan ko kung may gumagawa ng gano'n, no? Pero salamat, no? Nandiyan ba si Tatay Larry? Ang sarap nung ano, nung hopya. Natikman namin. Ayan. So, what I mean is, okay, pag I am worldwide lang, halimbawa, ngayong oras na to, okay, halimbawa, 12 to 4 ng hapon, dyan sa Italy or sa Paris, yun lang gagawin mo, I am worldwide lang. Kung may iba ka pang gagawin, lagyan mo din siya ng ibang oras. Huwag mo siyang isasabay-sabay. Kasi, wala ka matatapos. So sabi nga, no, Jack of all trades, master of none. Tama ba? So, wala kang mama-master eh. So, wag tayo mag-multitasking. Mag-multitasking. Ayan. And, inconsistent sleep or rest. Ayan. Meron na akong, nung last Friday, nasa head office kami. So, may mga bagong mga members, galing yun ng ibang kumpanya. Ewan ko kung alam nyo yung AIM Global, EC. Alam nyo ba yun? Ang ano kasi sa kanila, ang culture sa kanila, nag-aano sila, mga onliner, yung mga bata. So imagine, 6 p.m., 1 p.m. to 6 a.m.
Online sila mga mentors. 6 1 p.m. to 6 a.m. For how many hours? Online? Tapos tinanong namin, paano na kayo natutulog? Kasi tinanong namin, paano yung mga face-to-face na kakausapin nyo na client? Ginagawa daw nila 10 o'clock, 10 in the morning. So, ibig sabihin, 6 to 10 lang ang tulog nila. Grabe. Tapos, sinanong ni Mentor May, kumusta naman? Ilang buwan nyo nang ginagawa yan? Sabi nga ng parang 5, 6 months. Kumusta yung production? Mahina. Hindi siya ano, di ba? Hindi siya suitable para gawin. Mga mentors yung sleep, kailangan bigyan din natin siya ng oras. Siguro sa time ng building, nung panahon nung nagbi-build pa ako, since nagwo-work pa ako, may shift kasi kami. So, minsan talaga, wala akong tulog. Ilang minuto lang, ilang oras lang din talaga tulog ko. Pero yung kanila kasi, full-timer sila eh. So, very important din sa atin na magpahinga mga mentors. Kasi baka mamaya may kausap tayo, sabaw. Alam niyo yung sabaw? Di ba? Oo, ang dami tinatanong ng client mo, hindi ka makasagot. Kinakapa-kapa mo pa sa alapaap, di ba? So, sabaw. So, kailangan din natin ng rest. Okay? Kailangan din natin ng tulog. Ayan. Kaya nga dapat marunong tayong mag-manage ng time. Para naman hindi natin abutin yung ganun. Na grabe naman, hindi ka na natutulog. Di ba? Ano yun? 'Di ba? So, yun mentors, no, ito yung mga lifestyle distractions. Or baka naman minsan, akala mo hintay ka ng hintay ng client, okay? Na mag-aano sa'yo, hindi ka naman nag-ano, ang tawag dito, hindi ka naman nag-IM5. So, hintay ka ng hintay, browse ng Facebook, hanggang anong oras na madaling araw na di ka pa natutulog. 'Di ba? So, minsan mali din na nakakaligtaan natin yung ano, yung tamang pagmamanage ng oras natin. So, nadidistract tayo. Ayan. Everyone is busy. Ayan. Yun yung naririnig ko minsan kaya hindi magawa si I am. Busy. Di ba? Sabi ko nga, pag busy ka, mens, dapat ang resulta mo, busy din. Ayan. Everyone is trying. Everyone is trying, but only the focused ones are building empires, creating impact and making money consistently. Okay, mens? So, ayan, pwedeng busy ka, pero hindi ka naman nakafocus. Sobrang importante, focus tayo sa kung ano yung hinihingi sa atin ng negosyo natin. Ayan oh, focus is now the real currency. Hindi na pala peso, hindi na pala euro. Diba? Yung pag-focus mo na pala. Kasi yan yung magbibigay sa'yo talaga ng real income. Tama ba? Yung mga top earner natin, nag-focus ba sila? Focus sila, di ba mga mens? Focus sila. Kaya pala kumita na ng ganon. Si Mentor Claire, di ba, nag-resign sa work, nag-focus sa IAM. Oh. Di ba? So, kumbaga, sa mga part-timer na kagaya ko, I think siguro magbigay lang din kayo ng oras na focus kayo, ah. Kunyari, 3 to 4 hours or 3 to 5 hours a day, na focus ka. Focus ka lang sa IAM Worldwide. Sure na sure ako, meron at meron niyang resulta. Okay? Ayan. And success now belongs to the most focused, not the most talented. Naniniwala po kayo. Kasi pag focus ka, may matatapos ka. Pag focus ka, mas madali ka makakarating. Tama?
So, importante ang pagiging focus sa mga ginagawa po natin. And yung negosyo natin, kailangan, eto, sa ayaw nyo sa gusto, kailangan mag-focus ka dito. Kailangan bigyan mo talaga siya ng oras. Ayun, and I think, ayun yung konting sharing ko. Ah, baka may, Thank you so much po, Mentor Dadel. Grabe mga mentors, marami ba tayong realization and learning ngayong hapon? Bago po ang lahat, ikaway-kaway ang inyong mga papel, lapis, and notebook sa lahat ng take down notes. O, 'di ba? Ayan. So, ganito po kami dito sa Team World's Mentor Dadel. Every speaker po nagte-take down notes. And i-implement po namin, yun. promise. Yun ang gusto ko marinig. Kasi sobrang dami ng bukol, baka magkaroon po kami ng sakit. Oo, eh, sige. Wala akong bili pag narinig ko, nagte-take down ng notes, nakikinig, nag-a-attend, tapos inaabangan ko resulta. Wala naman, di ba? Yun. So, implement natin. Implement natin. Yan ang importante. Thank you po, thank you, thank you. Grabe no. Mentor Claire, picture po muna tayo. Okay, sige po. Ayan, thank you so much, Mentor Dadel. Talaga namang siksik, liglig at nag-uumapaw na naman ang realization para sa aming lahat. So, Kita ko ngayon, Mens. ano po? Mabait ako ngayon. Oo nga, Mens. Pero, Mens, okay yan, Mens. Kasi ang dami talagang realization. And isa ka sa favorite naming mentor pagdating sa realization kasi talagang nagbubukol-bukol ang mga person. Lalo na yung pag-attend, hindi pag-attend ng training, Mentor Dadel. Ang dami nga, oh, 80, oh, wala pa nalaglag, oh. O, o di ba, Mets? Kahit ikaw, Mets, napansin mo yon. So, Oo syempre. nga. Opo, opo, Mukhang seryoso sila ngayon, ah. opo. Kaya, praying ako, Mets, sa mga hindi umaattend ng training, praying ako na ma-hit nila ang goals nila, mag-diamond sila, para hindi na natin sila hinahanap, di ba? Mahihirapan yun, Mens. Alam ko po, Mets. Kaya nga po, kaya, ayun. So, ayan, o, di ba mga mentors? Even Mentor Dadel, okay. Kita niya kaagad ang numbers kasi numbers don't lie. So, talaga namang tayo ay kailangan nating magbalik training and even lahat ng top mentors dito ay talagang uma-attend and nagtitrain. Lalo na at si Mentor Dadel ay kilala naman natin ano, isa sa mga legendary yan na networker. Sobrang dami nating Legendary. Oo, mens. Naku, mens. Paglaki namin talaga gusto namin maging ikaw, mens. Mentor Dadal, wait lang. Pipicturean ko muna kayo ni Mentor Jarlene. Wait lang po. Ah, Ayan, sige, Mens. ayan. Mens, ayan. Tapos baka may gustong magtanong or whatsoever, pwede Yes. tayo. Apa, sige po. Ayan, Mentor Ja. Wait lang po mga mentors. Wait lang po sa comment section ha. Picturean muna natin ang ating mga ano today. Okay. One, two, three. Alright, tayo naman po mga mentors. Picture tayo mga mens. First page po, B sign. Okay. Game, one, two, three. Oh, ayan, Team Wolves. Sinahanap kayo ni Mentor Dadel. Asa na daw yung 35,000? Wala pa to sa 0.001% mens. Second page po, smile lang. Okay, third page po, smile lang mga mens. Okay, one, two, three. Fourth page. One, two, three. Wag muna kayong aalis mga mentors kasi meron pa tayong Q&A and para mabigyan pa tayo ng another tips. Thank you so much again, Mentor Dadel, sa time, sa love mo sa amin. Mahal na mahal mo kami. Alam ko yon kasi never, hindi mo ako hinihindian every time in-invite kita. Kaya maraming maraming salamat, Mens. And alam ko, Mens, na, ay nako, Mens, iisa ang ating pinagdadaan.
Kaya Yes, friends. Oo, pero syempre, emotional baggage yan. Hindi correct, natin correct. napatulan yan. Correct. Kaya talagang saktong-sakto ang inyong sharing today. So, ayan, Mentor Charlene, go ahead naman. Thank you po. Ayan, thank you so much, Mentor Claire. Ayan, Mentor Dadel, meron na po kaming mga question from the team. So, ako na lang po ang magpapacilitate po. So, number one po, ano po ang hindi ninyo makakalimutang advice ng mentor ninyo at ano po yung advice na yon? Thank you po. Ano ba? Dinanas ko ba yan? Kasi sa team focus, mga mens, ah, wala kasing sakit ng ulo sa akin mentor ko eh. Hmm. Kunyari ganito, no? Halimbawa, mens, ilan pa kailangan mo RQV? Ganun ako eh. Men, sige, sagot ko na yung ano mo, yung RQV mo sa, basta ganun ako yung mentor Marlon eh. And pag may mga ano kami, may mga ganap, invitation na lang yung pinapadala ko sa kanya. Yung ganun na lang. So, kumbaga parang, siguro, ano ba? Dumating siguro dati yung point na, yun nga, toxic relationship siguro. Matigas kasi ulo ko nun eh. Ano mo yun? Galing-galingan. Kung may mga nagagaling-galingan dyan. Ganun din ako dati. So, ah, pasaway ako. Pasaway ako. So, pinagsabihan ako ng mentor ko na, yun nga, yung importance ng yes mentor attitude. And tumatak yun sa akin. Bakit? Kasi yung ugali ko dati, lumabas din sa mga downlines ko. So, totoo talaga na kung ano ka sa mentor mo, sure na sure, may ganun din. Okay? Nalalabas sa mga downline mo. And hindi ko naman siya, ano, no, hindi ko naman siya itinatanggi. Naging sakit ako ng ulo ng mentor ko dahil nga medyo, alam mo yun, pag OFW ganun, no? Tapos malaki sweldo. Di ba? So, kumbaga parang hindi ka nakikinig. Ganun ako eh, hindi ako nakikinig. Diskarte, ganyan. Pero dumating sa point na marirealize din natin na talagang kailangan din ng guidance ng mentor natin. And that's the point na na-realize ko na hindi pa pwede na diskarte ko lang. Kailangan, kailangan may proper guidance ako from my mentor. Ayun. Kasi nga, negosyo to eh. So, sino ba nauna? Sila. Sila yung nakakaalam kung paano gawin yung business. Tama ba? Ayun. So, kung gusto natin maging successful dito, follow lang tayo sa kanila. And yun yung nangyari na pinagsabihan ako na yun nga, makinig muna, wag mo nang pairalin ang tigas ng ulo at sinunod naman natin. And yun nga, na-realize ko rin sa sarili ko na kung ano pala talaga ako noon, yun din yung mangyayari sa akin pag ako na yung nagli-lead. So, ewan ko kung meron nakakaranas sa inyo ng ganon. Kaya yung mga pasaway sa mentor nyo, naku mga mens, kung mag-isa ka lang no, sa mentor mo ngayon, napasaway ka, tandaan mo, 10 kapalit niya. Kaya ngayon pa lang, ayusin na. Ayusin na ninyo, okay? So, hindi ko alam kung nasagot ko yung tanong. Ano nga bang tanong ulit? Ano po nasagot naman po. Thank you so much, Mentor Dad. Grabe no, wala na habang sinasagot niyo po yung tanong ko kanina, Mentor. Kasi alam naman natin yung apply ni Angel, mentor niyo po si Mentor Marlon. Tama po ba? And no, tama po ba, Mentor Dadel? Yes, mens. Yes Yes, po. tama ko So, dyan. Yes, mentor yan.
Di ba? Grabe, no? Imaginein mo. And yung kung assess po natin, mas matanda po kayo. So, ibig sabihin talaga, isa po yun sa patunay na, kumbaga, nauna, kung ano man yung tinapos, kung ano man yung estado ng buhay mo, whatever yung intelligent position you are, basta lagi tayong magkaroon lagi ng, alam mo yun, yung lagi yung pagtingin natin sa apply natin. At the end of the day, we're doing this in the context of negosyo. So, kung ibang konteksto, pwede nating i-apply. Pero yung konteksto ng pagninegosyo sa I Am Worldwide, kahit ano yung estado mo, at the end of the day, kung ano man Ay, yung profession, talagang yes. yes, upline mentor. And isa po yun Yes. sa patunay po sa sagot niyo, Mentor Dadel. Kasi high school graduate yung yung ano ko mentor ko. Kaya alam mo yun, tapos ako matanda, professional. Parang teka lang. Alam mo yun, may ganun kasi minsan eh. Hindi ko alam kung lahat pero mostly no, sa atin no, parang o teka, bata to, tapos high school graduate, ba't ako magfa-follow? Mas marami akong alam sa kanya. Parang ganon. 'Di ba? Pero hindi pala siya ganon. Pagdating sa negosyo, kung sino yung nauna, yun ang mas may alam. Thank you po. Kasi for sure, sa 80 plus participants po, ang dami po naming realization with your answer, Mentor, no? Kasi iba't iba po ng sitwasyon o kalagayan yung ating mga downline and upline. And for sure, marami din po ang napagdaanan or nadaanan na yung sitwasyon nyo. So, ngayon, maiisip na, okay nga, dapat yes, hindi dapat talaga. Yes, upline attitude. And isa po yun sa sign na success is having the right partner. So, dito sa negosyo na ginagawa natin. And pangalawa pong question, Mentor Dadel, ano po yung mga activities na consistent po ninyong ginagawa sa pagdating po sa pagbibuild ng negosyo or sa team, sa buong team po ninyo? Yung consistent po na activity na ginagawa po ninyo. Yun, bukod sa routine training, mentoring, tapos IBPs, okay? Meron talaga kami na indoor, outdoor activities. Okay, meron kaming leader summit, meron kaming brainstorming, meron kaming, tawag dito, ah, wala lang, banding, parang team and family bonding, meron kaming ganon. Depende sa weather. Okay? Sa Kuwait, syempre, pag mainit, indoor kami. Pag naman nag-start na magtaglamig, nag-outdoor na kami. So, routine yan na ginagawa namin. Kasi ang katwiran ko kasi, no, ito kasi naisip ko dyan, na kailangan sa isang team para makip mo siya. Okay? Walang tatama rin. Dapat lagi sila excited, lagi sila may inaabangan. So, yun yung nakita ko na since lahat kami doon is part-timer, so kung hindi natin sila bibigyan ng something na aabangan nila, kunyari, every February, meron silang inaabangan na mangyayari. Okay. So, pag hindi kasi magaganon, mananawa eh. Alam mo yon? Hindi kasi pwede na laging training ng training, mentoring ng mentoring. Alam mo yan yung isa sa reason nakita ko, napansin ko, kung bakit nawawala yung mga tao. Kasi pagod na sa trabaho eh. Alam mo yon? Pagod na sa trabaho, tapos puro Zoom meeting pa yung ibabato mo. Tapos nagka-problema pa siya sa trabaho niya, sa kasamahan niya, sa family niya, tapos ganun pa. So parang sobrang dami na nang iniisip ng ano no ng mga leader. So naisip ko na it's about time na dapat sisingitan natin siya na yung mga activities na it's not about business, okay? Kung hindi personal development, na magi-enjoy sila. Okay? Merong mga activities na inaabangan, nakasama yung buong family, may mga games, may mga, alam mo yon. So, routine sa amin yon. Quarterly, meron talaga kaming ganon. Okay, pag leader summit naman, okay, sino-sino ba ito? Core and core of course, yung mga ganon. Tapos may invited kami ng mga speakers, kahit sa Zoom lang, doon namin sila kakausapin. Pero may activity din kami na basta parang ginagawa namin siya, magre-rent ako ng isang villa, tapos 2 days, parang 2 nights and 3 days kami doon, na kami-kami lang.
kami yung nagluluto, kami yung alam mo yun, dinidevelop namin yung relationship para mas lumalim pa within the leaders, okay, ng team. Ganon siya. So, lahat may inaabangan. Ayan. And yun yung mga routine namin na ginagawa. And yun nga sinabi ko kanina na meron kami, sa celebrate kami ng aming anniversary, team anniversary every August. Okay. And yun yung time na kumukuha kami ng top mentors dito galing sa Pilipinas. Okay. Na all expenses paid yun. Team namin ang gumagastos doon. Okay. So lahat yan. Kami ang gumagawa niyan. And so far, yun yung nakita ko na nagpapakip at nagpapalaki ng team namin. Ayan. So routine lang siya. Routine namin siya ginagawa. Ang katwiran ko kasi, since ako, inilalagay ko kasi yung sarili ko sa kanila eh. Ano ba yung gusto ko? 'Di ba? Ano ba yung magpapakip sa akin para lagi ako excited? Yung hindi ako tatamarin, 'di ba? So ganun siya. And nakita ko na siguro, yun yung sinabi ko kanina, no, doon sa konting tips na binigay ko sa inyo na pag meron ako naisip na makakabuti sa team ko, binabagsak ko kaagad. Ganun siya. Di ko na siya pinapatagal. Binabagsak ko kaagad. Tapos pinag-uusap-usapan namin kasama ng mga leaders and then we will come up sa okay, kailan natin ito gagawin. Ganun na kami. So push through na siya kaagad. Ganun yun, Mens. So routinely. Thank you so much po. Talagang for sure lahat tayong mga OFW kasi ang percentage po ng Wolves is OFW. Totoo naman po no kahit po ako sa sarili ko, mas syempre hindi naman po may work na nga ako tapos magsusum pa pagka umaga din magsusum. Parang we want to look forward din na like weekend na alam mo yun iba naman na pag-usapan naman natin yung mga personal development, paano ba yung syempre, lagi, for sure, lahat tayong mga OFW pagod at wala tayong exemption doon. Pero pag meron talagang good thing po sa Team Wolves, no? And shout out kay Mentor Claire talagang isa po sa hinahangaan namin. Kaya minsan sabi ko, nakakabilib si Mentor Claire kasi sa dami po ng ginagawa niya din as a top mentors and meron pang mga inaalaga ang mga bago, nakikip niya and hindi po madali yun. Lalong-lalo na sa OFW na yung time is very limited. Laging busy. Kahit itutulog, pa-part-time pa. So, dapat laging merong looking forward na mga bagong ginagawa. And thank you so much, Mentor Dadel. And, pangatlo, ano po yung pinakamasarap sa pagiging networker? Ang pinakamasarap, alam mo yung nakita mo yung pangarap mo na pwede pala siya matupad. Yun yung una-una kong na-appreciate. Kasi dati hindi ako marunong mangarap eh. I mean, 'di ba? Ano ba basis natin bilang isang OFW paano tayo nangangarap? Depende sa natitira sa sweldo natin, tama? Kung ano lang yung napagkasya. Let's say, halimbawa, ito lang yung natira. So, anong bagang kayang bilhin nito? Di ba? Anong sasakyan ang kayang bilhin nito? Most of the time, wala naman natitira eh. Oh. So ako, personally, that time, wala akong pagkakataon na mangarap para sa pamilya ko. Siguro yung mapag-aral kasi yung anak, that is your responsibility as a parent eh. Hindi na pangarap yun eh. Responsibilidad yun. Dapat mo talagang gampanan yun. So, hindi siya pangarap kasi normal lang siya. 'Di ba? Pero yung ibang bagay, let's say, halimbawa, okay naman na may, sabi nga, no? Okay naman na magkaroon ka ng isang bungalow. Pero bakit three-story house and lot with swimming pool? Alam mo yun, di ba? O, okay naman sana na may Honda Civic ka or meron kang Toyota, di ba? Pero bakit Lamborghini? Bakit BMW? Bakit Porsche? Di ba? Bakit? Kasi sa I Am Worldwide at sa pagiging networker, no? Hindi lang pagiging networker eh. Especially sa I Am Worldwide. Lahat ng pangarap natin dito, pinapalaki. Pinapataas. Bakit? Pinataas din kasi ng negosyo natin yung value natin. Agree. Oo. Hindi na lang tayo pang 500 pesos na bag. Hindi na lang tayo pang 2,000 pesos na pantalon. Di ba?
Hindi na lang ganun eh. Bakit? Eh, nakukuha na nga natin ng libre. 200,000 shopping money. Saan mo nakuha yan dati, nung nagtatrabaho ka pa lang? May nagbigay ba sa'yo? Binigyan ka ba ng boss mo? Di ba wala? Hindi naman nangyari yan. Never nangyari yan. Tama? So, dito sa I Am Worldwide, okay? Hindi ko na lang sinasabi na pagiging kasi marami naman networker sa labas eh, na hindi naman natin kagaya, tama ba? Pero sa I Am Worldwide, ito yung unang-unang na-appreciate ko. Na tama pala yung sinabi ng Diyos. Basta hilingin mo, ibibigay sa'yo. Tama? Kasi dito lahat ng hinihiling natin, pinagkakaloob eh. Pansin nyo po? 'Di ba? Dito lahat ng ipinagdasal mo, pwede matupad. Ang sabi nga, no? Believe that you have received. Natanggap mo na. Alam nyo, nung wala pa ako sa I Am Worldwide, hindi ko yan alam. Go with the flow lang ako. Gigising sa umaga, papasok sa trabaho, uuwi. Wala na, ganun lang ang buhay. Pero yung ma-realize mo na yung lahat pala ng pangarap mo, may katuparan, iba kasi yun eh. One more thing, okay, na hindi ko siguro maipagpapalit, okay? Yung pagkakataon na binigay sa akin na hindi kayang bayaran ng pera, ano yun? Yung maka-inspire ka, yung makakilala ka ng ibang tao na kahit personal, hindi mo naman nakita. Hindi kasi yan nangyayari po sa labas. Tama? Dito lang sa negosyo natin. Yung kagaya ngayon, nandito lang naman tayo sa Zoom. 'Di ba? Kilala nyo ba ako personally? No. 'Di ba? Hindi naman tayo, yung iba nga, hindi ko pa nga nakikita eh. Tama? Pero, ang sarap ng kwentuhan natin. Tama po ba? So, ito po yung hindi nababayaran ng pera. I think yung mga material things, it will just follow. Pero yung binago ng Diyos, ang buong buhay mo, para maging inspirasyon ka ng kapwa mo. Yun kasi yun eh. Yun na yung pinaka suma total. Thank you so much, Mentor Dadel. Grabe yung realization ko, yung legacy talaga na maiiwan mo, yung, di ba nga yung impact na hindi lamang yung, for sure, sa family mo, impactful ka na, and then sa work mo, nandun na din. Pero yung ibang tao outside, na, imagine mo, hindi mo kakilala, pero na-inspire, magte-thank you sa'yo. Thank you for inspiring me. And posible pala kasi nagawa ni Mentor Dadel at pwedeng-pwede naming sundan. Sabi nga ni Mentor Claire, paglaki namin, gusto kong maging Mentor Dadel. Grabe. Ang dami naming realization, men. Pero, pampag-good vibes, last na. Okay. Sa leadership nyo po, kung may movie or music, ano po yung magiging title ng leadership nyo? Grabe naman, ano? Teka lang, parang hirap ng tanong na yan. Kung anong movie or music. Teka lang, parang nasabaw ako dun ah. Hindi kasi ako mahilig manood ng sine eh. Ano ba? Pwede ba kayo na lang magbigay? Kayo magbigay ng title? Ayan, tinatanong tayo ni Mentor Mentor Dadel. Jess, oh. Anong title? Music. Music, ay siguro maganda, no? The Power of Love. Mm. Siguro. Kasi alam mo, doing this business, you have to have, okay, love in your heart. Kasi kung sarili mo lang iniisip mo, hindi mo naman to ibibigay sa kapwa mo eh. 'Di ba? Yung oras mo. 'Di ba? Kagaya niya, hindi ko naman kayo kalinya, hindi ko naman kayo kagrupo. Pero bakit binibigay natin to? Okay, yung sarili natin. Kasi minsan doon natin marirealize na
baka yung isa salita lang, yun pala yung makakapagpabuhay sa mga pangarap ng nakikinig sa atin. 'Di ba? Yung pala meron siyang mabigat na dinadala, pero dahil nagkakwentuhan tayo ngayon, biglang nagbago yung takbo ng isip niya, 'di ba? So, actually sa totoo lang, okay? Lahat ng leader, hindi magiging leader 'yan kung wala pagmamahal 'yan sa puso niya. Very powerful ang love ng isang leader. Alam mo 'yan kung leader ka. Kasi lahat lahat ituturo mo eh. 'Di ba? Oras mo bibigay mo, kakainin mo na lang, bibigay mo pa sa kanya. Tama? Iinumin mo na lang, ipagkakaloob mo pa. Alam mo 'yon? Pambili mo na lang ng pagkain. Ganun siya eh. And that is love. Leadership is all about loving, okay? Kung sino man yung nililid mo. Kasi kung hindi mo mahal yan, hindi mo lilid yan. Totoo, totoo. That's a very full, powerful statement, Mentor Dadel. Kasi without love, we cannot do yung extra milestone or extra action. Kasi kung walang love, hindi mo kayang mag-spend kasi self-centered na tayo by nature. We are human, we are self-centered, pero with love, we will run extra miles for that leaders na natutulog, na alam mo yung patay na pangarap, bubuhayin natin yan because of love and belief na kaya. Without love, hindi parang, okay, kung hindi din tayo mahal ni Mentor Dadel, hindi na din siya pagod for sure, pagod na pagod din siya ngayon, ang dami niyang ganap. Pero dahil love niya si Mentor Claire at love niya tayo, 'di ba? Yes. Nandito siya. Hmm. Grabe yan, Mentor Dadel. Ang dami naming realization. Dahil dyan, naayusin ko na ulit yung calendar ko kasi isa talaga sa nagkit. Mahilig na ginagamit ko po yung calendar as I'm one calendar person, no? Pero I think na disorganize siya because of may mga alam mo yung sometimes may hindi naman kasama sa calendar. Ay, teka, i-put in natin. Tapos wala na disorganize na siya. Ayun. So, at sobrang powerful and apply po. Ayan mga mentors, para po hindi masayang yung time and energy and love ni Mentor Dadel. Sabi niya nga, lahat ng shinare niya, lahat ng mga wisdom, i-implement natin, action. So, lahat ng yun. And to be honest, very specific and very straightforward yung sharing ni Mentor Dadel. Walang paligoy-ligoy. And lahat yon nangyayari, nararanasan, and di ba nga lagi nating, ang una nating kalaban ay ang ating sarili sa negosyo. So, at the end of the day, we will decide paggising mo kung ano na yung magiging future mo that day. So, kung hindi siya well organized and kung kumbaga sumaba ka na lang sa agos kumbaga ng araw, nasayang na lang. At yung time nga, 'di ba? Yun yung sabi nga ng mga bilyonaryo, yun yung asset natin. And pag nawala yun, nilipas na lang and sobrang bilis ng buhay. Parang ngayon ha, tapos na pala yung 2025. Hindi na natin siya mababalik. And to that Mentor Dadel, thank you for sharing and thank you for inspiring your story. And isa din po tayong nurse, pero ang goal po natin ngayon ay talagang mag full-time na din. And of course, no, natanong ko po yan sa inyo. And don't worry, Mentor Daddy. Lahat po ng tinanong ko sa Milan, nakasulat po yun sa ano. At nung pag-uwi ko po ng train, nakasakay po ako ng train, nagmarka po siya. Sabi ko, paglaki ko talaga, gusto kong maging kagaya ni Mentor Daddy. Kasi so, ayun lamang po. Maraming maraming salamat and we would like to extend our gratitude po and for sharing and extend din po yung pagmamahal ninyo sa Team Wolves and makakaasa po kayo men sa mga kung kailangan niyo po ng guest speaker, ni-present ko na po si Mentor Claire. Mentor Claire, meron po kayong additional nasasabihin po and or meron pang, baka po meron po kayong gustong sabihin pa, Mentor Claire?
Ayan, ano Mens, talagang ano tayo, no? Sobrang marami tayong na-realize. So, yun talaga, Queen That's of true. Realization, Mentor Dadel Belen. So, sabi ko nga sa kanya, nasa Milan pa lang tayo, Mens, i-invite kita ha, kasi bitin na bitin kami. Kasi po, Mens, um, si Mentor Jarlene, sabi niya sa akin, sister, namiso na ako. Baliw na baliw siya. So, kinikwento niya sa akin talaga, sister, namiss na ako kay, kay Mentor Dadel. Ay, naku, ang dami ko Mens, natutunan. umabsent pa ako para mag-host for you. Yes! Totoo, ma'am, sentiments para sa'yo. So, yun nga, Mens, in behalf of our team, maraming salamat po ulit. And, Mens, talagang tayo ay lumalaban para sa mga OFW. Kumbaga talagang Yes. ilalaban Oo. natin na kung kaya ng mga taga-Pilipinas ay kaya din ng ating grupo sa abroad. Yun talagang ating Tama. paninindigan, Mens, talagang yun ang Correct. pinaniniwalaan natin na kung kaya nila doon, kaya din natin na nagsimula tayo na nasa abroad kahit yun nga malalayo ang ating mga mentor. So, buhay na patotoo na pag nagawa ng isa, marami pong makakagawa. So, mga mentor Dadal, maraming salamat po ulit. Talagang Of God bless you course. more, Mens. Yung talagang pinagpipray namin, more success sa grupo ninyo. And marami tayong makikita sa Hong Kong, Mens. Expect mo yan, Mens. Dahil ikaw ang unang training namin bago matapos ang cut-off ng Hong Kong, Mens. Tandaan mo yan. Maraming Team Wolves ang Ako, sure na yayakap yan. sa'yo. Ako, lahat na nandito. Nako, sure na yan. Oo. Naku, Mens, ihanda mo ang iyong ngiti kasi mangangalay ka sa pagpapapicture, Mens. Puro pa picture po, Mens. Team namin ang dami kasi nga mahal na mahal ka ng aming team. Like ka namin ginigess and parang once a year, every once and a half a year, like kitang nai-invite. Kaya maraming pong salamat ulit, Mens. And ayan, pagpipray na po kayo ni Mentor Jarlene. Thank you, Mentor Dadel. Thank you din po mga mentor sa tiwala. Thank you po. Sige po, pray na po tayo. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapon na ito, sa katagumpayan po ng aming Enthusiastic Monday. Salamat po sa buhay ni Mentor Daddy, Lord. Kayo po ang nakakilala sa kanya mula ulo hanggang talampakan, yung kanyang mga deepest desire, Father God, yung mga taimtim na mga panalangin niya sa kanyang puso, Panginoon. Ipagkakaloob mo sa kanya, Lord. Ipanalo niyo po yung lahat ng laban niya, hindi lamang po sa personal, pagkus Panginoon, pati po sa kanyang grupo, lahat po Panginoon ng kanyang mga plano sa kanyang grupo at lahat po ng lumalaban din po ng under ng kanyang organization, Lord, ipanalo mo po para sa kanila at hindi lamang po para po sa kanilang pamilya. Salamat po sa pagkakataon na ito, ganun din po sa aming mga nakikinig, Panginoon, patuloy na salamat sa realization at ginamit niyo po si Mentor Daddy, Lord, na yung aming pong time is very precious and it's up to us, Father God, how we handle our time and organize our life, Father God. And thank you for this opportunity na ngayon puling nag-alab, Panginoon, yung mga tinatamad, yung mga naguguluhan, yung mga namamatay na mga desire, Father God, yung mga nahihirapan because aminin po namin, Panginoon, hindi po madali yung ginagawa namin. Pero through you, Father God, we believe na magiging katagumpayan o magiging tagumpay po lahat ng aming laban, lalong-lalo na po sa negosyo. Salamat din po, Lord, sa buhay ni Mentor Claire na patuloy na nag-i-inspire sa amin. Salamat po sa kanyang oras, sa kanyang time. Ibalik niyo po, Panginoon, lahat ng siksik, liglig, umaapaw yung energy, Lord, yung pagmamahal, Panginoon. Ay, Lord, ikaw nga po, Panginoon, yung mga desire niya, yung kanyang taimtim na panalangin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang ah, kumatagpo, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, yung nilalaban niya din po personally and lalong-lalo na sa buong organization. Salamat po, malugod ka po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa katagumpayan. We're praying for multiplication of numbers sa organization ng Mentor Dadel, sa buong Team World, sa buong I Am Worldwide. Salamat po sa mga mentors. And we declaring glory, honor, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Mentor Dadel. Mga mens, mag-thank you tayo and pwede na po tayo mag-unmute. Thank you, Mentor